Target tapusin ng Kamara ang budget deliberations ngayong linggo sa kabila ng pagpapalit ng liderato. Kabilang sa mga tatalakayin ngayong araw ang budget ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. So tuloy-tuloy ba rin ba, Joan, ang kanilang budget deliberations? At saka ano-anong mga ahensya na ang sumalang sa plenaryo? Corina, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang plenary deliberations ng Kamara sa House Bill 4058 ngayong araw na nagsimula nga kaninang alas 10 ng umaga. Sa ngayon ay 5 ahensya pa lang ang tapos ng sumalang sa plenaryo, kabilang na nga rito ang ongoing sa ngayon na Department of Environment and Natural Resources. Nakatakda ring pag-usapan ngayong araw ang 2026 proposed budget ng Office of the Vice President, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito sumasalang sa plenaryo. Kaya habang ongoing ang plenary debates ay nagsagawa na rin ng mga press conference ang iilang mga kongresista ngayong araw. Kaugnay pa rin ito sa proposed 2026 national budget. Ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, accountability, lalo na mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito sa issue ng unprogrammed appropriations na ilang beses din na pag-usapan sa plenaryo, na ayon kay Tino ay inabuso ng kasalukuyang administrasyon. Anya, nasa 3,700 na infrastructure projects ang inaprubahan ni PBBM mula 2023 hanggang 2024 na nagkakahalagang 214.4 billion pesos. Pag ina-approve ang unprogrammed appropriations, lump sum amounts lang po yan, lump sum. No? Ibig sabihin, walang itemized or line-by-line breakdown kung saan gagamitin ito. No? Basta aprubahan lang yung amount. Tapos, kailan magkakaroon ng breakdown? During the budget execution stage. Ang executive ang magpupuno, no? Maglalagay ng laman dun sa unprogrammed appropriations. Ayon rin daw sa datos ng DBM, nakatanggap ng 61.4 billion pesos in unprogrammed appropriations ang DPWH noong 2023. 153 billion pesos naman ang natanggap nito noong taong 2024. At ang nakatanggap naman daw ng malaking porsyento ng mga nasabing budget, Region 3, Region 4B, Region 5 at Region 7, na hotspot din ng mga maanumalyang flood control project. Kaya ang panawagan po natin, hamon kay Pangulong Marcos Jr. mismo, ay una, aminin, no, ang kanyang naging papel, no, sa pag-aproba ng mga karagdagang proyektong ito, mahigit 3,000 mula sa kanyang presidential pork barrel. In the end, it is only the President's discretion, no, that will determine kung paano ginagamit ang unprogrammed appropriations. Ayon sa naunang inilabas na kalendaryo ng Kamara, nakatakda nga nilang tapusin ang lahat ng budget deliberations ngayong linggo. At sa darating na October 10 naman, gaganapin ang period of amendments. Pero bukas raw ang Kamara na i-extend ang kanilang plenary debates ng isa pang linggo. Ayon ito mismo kay House Speaker Bogie D sa isang panayam kanina sa radyo. Balak raw nitong ikonsulta sa mga miyembro ng Kamara kung nararapat pa bang habaan ang panahon ng kanilang pagbusisi sa proposed budgets ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At kung ano man daw ang kanilang magiging desisyon, sisiguraduhin daw nila na magiging orderly, clean at accountable ang maaaprubahang 2026 national budget. Sa ngayon nga, Corina, ongoing pa rin itong plenary debates dito sa Kamara at inaasahang sasalang pa ang DSWD, DICT, DOLE, DILG at CSC. Kaya mukhang overtime na naman ang ating mga mambabatas dito sa Batasang Pambansa para nga busisiin itong mga budget na pinopropose ng iba't ibang ahensya. Corina. Mukhang mag-overtime kayo dyan. Hanggang mga anong oras sila natatapos, John? Usually, Corina, inaabot talaga sila ng madaling araw. Kung matatandaan ko, kung tama yung memory ko, nung unang araw ng plenary debates nila, umabot sila ng mga hanggang alas 2 ng madaling araw. At ng mga sumunod na mga araw ay nasa mga 3 a.m. bago sila nag-adjourn at
pagkatapos nga ay balik na naman sila dito ng alas 9 o alas 10 ng umaga, same day, para ipagpatuloy na naman itong mga plenary debates nila. Corina. So balak nilang mag-extend. Ano nga ba ang deadline para sa approval of the 2026 budget? Corina, tulad nung nabanggit ko kanina, sinisikap talaga nilang matapos within this week itong plenary debates nila dahil by October 10 ay dapat ay mag-a-adjourn na itong Kamara at para ma-forward na nga itong sa parte ng Kamara, ma-forward na itong House Bill 4058. So sa ngayon ay pag-uusapan pa raw nila kung kinakailangan pa bang habaan yung panahon ng pagbusisi dahil nga maraming naging issue nitong mga nakaraang araw at meron ngang itong 255 billion from DPWH na niredistribute sa iba't ibang mga ahensya na tatalakayin din sa mga susunod pang plenary debates in the next coming days. Corina. Okay, maraming salamat. Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.